Dear Mama Colleen, isang magandang araw po sa inyong lahat. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Dina. Nagkakilala kami ng asawa ko through social media sa chat room. Pareho kaming OFW. Nasa Brunei ako, siya naman po ay bandang Middle East. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Tomas. Nag-umpisa po sa isang hi hanggang sa nagkakilala na kaming dalawa through chat. Naging madalas po ang aming chat, halos araw-araw at tumatawag na din po siya sa akin, pati na rin po sa video call. Kahit LDR kaming dalawa, naging posible po na maging kami. 9 years ahead ako sa kanya, 32 years old ako that time at siya naman po ay 23 years old. Taong 2009, umuwi siya siguro mga buwan ng January at pumunta siya sa bahay namin para hingi ng kamay ko. Namanhikan sila, pero wala pa po ako sa Pilipinas noon. Ganun siya kapursige at sigurado sa akin. Kinilig ako kahit ginawa niya yon, mapatunayan lamang kung gaano niya ako kamahal. Kaya buwan ng Abril, nagdesisyon na po akong umuwi para magkita na kaming dalawa in person. At yun nga, natuloy ang aming kasal. Buwan ng Mayo, ikinasal kami sa Huwes. And after ng kasal, isinama na nila ako sa kanila. After ng mga ilang buwan, nag-abroad po siya uli, Mama Colleen. Nakailang abroad din siya noon at naging okay naman ang pagsasama namin. Hanggang mabiyayaan kami ng isang anak. Sa mag-asawa, hindi naman po talaga may iwasan na minsan may mga tampuhan pero madali naman po naming naaayos. Pero nitong huling abroad niya sa bandang Middle East pa rin po, dito na nag-umpisa ang aming problema. Nag-umpisa na pinapaasa niya na lang ako kaming mag-iina. Sa unang taon niya doon, okay naman. Nagpapadala po siya palagi sa amin. Pero noong mga sumusunod na taon, kung hindi mo pa siya paaalalahanan sa obligasyon niya, hindi po siya magbibigay. Hanggang sa dumadating pa na kailangan pa naming umabot na mag-away na dalawa. Tsaka lang po siya magbibigay. Ako naman, Mama Colleen, kinukulit ko siya kasi may mga utang din po siyang naiwan dito sa Pilipinas na hindi ko naman po kaya na ako lang po ang magbabayad. Yung mga ganung gawain niya ang nagpapa-stress sa akin sa totoo lang, Mama Colleen. At siguro nga, sa sobrang stress ko, isang araw, napansin ko po na lumalaki ang aking tiyan. Oh no! Parang tiyan po ng 7 buwan na buntis. Pero, imposible po na mabuntis ako. Kaya agad po akong nagpa-check up sa doktor. At nagulat ako sa aking nadiskubre. At tinanong kung paano nangyari ito. Mama Colleen, sa paglaki po ng aking tiyan, agad kong ipinatingin ito sa doktor. At nagulat ako nang sinabi nitong, ako po ay may myoma. Oh no! Kaya pala kapag nireregla ako, talagang buhos. Tipong kahit naka-diaper na ako, tagus pa din. Kaya pala napapansin ko po nakakaiba rin ang putla ng itsura ko. Dumating po sa punto na halos hindi ko na po maigalaw yung balakang ko, kaya naisipan ko na pong magpa-opera. Taong 2020 ng July, inoperahan po ako at naka-4 na bag ng dugo ang kinailangan dahil na din sa putla ko. Sa tulong ng pamilya ko, kamag-anak, mga kapitbahay ko, nairaos ko yung mga gastusin sa aking operasyon. At sa awa ng Diyos, hindi naman cancerous yung bukol na nakuha sa akin. Nagbigay naman ang asawa ko ng 5,000 pesos. Sa loob ko, sa laki ng sahod niya, ayan lang ang kaya niyang ibigay sa akin. Bago pa ako naoperahan, sumubok akong humingi ng tulong sa tanggapan
ng isang politiko, binigyan naman ako ng abogado, gumawa rin ng demand letter para ipadala sa asawa ko. Kaya lang kinabukasan naman, ipapadala ko na, nag-lockdown naman. Sabi ko, baka sign lang ito ni Lord. Nabigyan ko pa ng pagkakataon yung asawa ko na bumawi sa aming mag-iina. Kaso Mama Colleen, wala talagang nangyaring pagbabago. Sa totoo lang, nakakapagod na, halos magmakaawa na ako sa kanya para magbigay lamang po ng sustento. Noong nakaraang taon lang, buwan ng February, tumitingin ako ng page na gamit niya. Sa hindi inaasahan, may nakita akong Facebook Live, pero hindi po sa kanyang account mismo. Isang babae po ang may-ari ng account, kaya pinanood ko yung live na yon. Naglalaro po sila ng PUBG no mga time na yon. Narinig ko ang tawag niya sa babae, mahal. Oh no! Ang tawag naman sa kanya ng babae, pa. Inulit-ulit ko, pinanood, baka kako mali lang talaga ang naririnig ko. Kaso yun talaga mahal, pa. Kaya chinek ko po yung page ng babae. At hindi lang po isang live video ang meron sila, kundi 3. Paulit-ulit kong naririnig ang tawagan nilang mahal at pa. At sa nadiskubre kong ito, agad kong kinumpronta si Tomas kung ano nga bang meron sa kanilang dalawa. Mama Colleen, kinumpronta ko ang mister ko tungkol sa napanood ko na may tawagan pang mahal, meron pang tawagang pa, short for papa. Malinaw sa akin yon. Ang pagkakamali ko lamang po ay hindi ko na screen save yung video na yon kasi di po ko marunong noon kung paano nga ba mag-screen record. Noong tinanong ko yung asawa ko tungkol nga sa mahal at pa na narinig ko, aba siya po pa po ang galit. Oh no! Na kesyo, kaklan lang daw niya yon. Nung balikan ko naman po yung video, wala na po ito. Mabilis na po itong nabura ng babae, lahat ng video na nasabi ko. Ilang buwan din kaming hindi magkasundo na mag-asawa. Pero pinagbigyan ko pa din siya kasi nangako naman na magbabago na daw siya. Although, never niyang inaamin na may naging babae siya. Oh no! Dumaan ang ilang buwan kahit hindi po siya nagbibigay or kung magbigay man siya, halos 1/4 ng sahod niya, tinatanggap ko na lang. Nitong taon, nagbigay po siya buwan ng January at February. Pero lumipas po ang March, dumating ang April, wala na naman po siyang ibinibigay. April 18, 2024, namatay ang nanay ko dahil sa cerebrovascular disease. Nagbigay naman po siya ng 5,000 pesos. Tinanggap ko. At sa pagkawala ng aking ina, napaisip ako na parang ayokong matulad kay nanay. Nagkaroon po kasi siya ng disease na yon, simula po nang magkaroon ng problema si nanay na parang sinusolo niya na lang ang lahat. Ito po ang naging wake-up call ko para magdesisyon na hiwalayan na po ng tuluyan si Tomas. Oh no! Minessage ko siya at sinabi kong ayoko na. Pagod na ako sa kakaasa sa kanya. Pero ang totoo, Mama Colleen, natatakot ako kasi may anak ako. Hindi ko alam kung kakayanin kong mag-isang itaguyod yung aking anak. Isa po akong mananahe, ito ngayon ang aking hanap buhay. Nagbabaka sakali din sa pagre-reels,
Hindi nga lang makaharap totally sa camera kasi hindi ayos yung aking ngipin, napabayaan ko siguro sa sobrang pag-iisip noon. Inspired Mom Vlog po ang page ko. Hihingi po sana ako ng payo para lumakas po ang loob ko na harapin ang buhay bilang isang single mom. Gusto ko ayusin ang buhay ko para sa anak ko. Malapit na rin po yung aking kaarawan. Sana nga ang isa sa wish ko ay magkangipin para hindi na ako nahihiya at magkaroon ng confidence sa aking sarili. Kahit pa mahirap kasi kasal kami. Pero gusto ko na makipaghiwalay to have peace of mind. Binlock ko na po siya sa social media. Although sabi niya may mga nakakarating pa rin na gusto niya raw bumawi. Gusto niya na makausap ang anak namin. Pero ayoko na po kasi na pati yung bata paaasahin din sa wala. Maraming salamat Mama Colleen sa pagbasa ng aking kwento. Muli, ako si Dina at ito ang aking kwento dito sa Heart to Heart with Mama Colleen. Kapag ka talaga ang puso ay napagod na, kapag ka ang puso ay napaso at nagising na mula sa bangungot na kanyang naranasan. Kapag ka nagdesisyon na yung isang tao na tapusin na at wala ng round 2, wala ng part 2, talagang ayaw niya na. Wala tayong magagawa kundi bumitaw na muna. Bumitaw para hindi na masyadong masakit, para hindi na ganun kahapdi, para makapagsimula muli. Ang nangyari po kay Dina, 'di ba? Hindi siya sa Dina natuto eh. Dina natuto. Baliktad po. Ang nangyari kay Dina, natuto siya. Natuto sa paulit-ulit na paasa. Natuto, nagising sa paulit-ulit na ginagawa ng kaniyang asawa. Na kahit sino naman, darating ka talaga sa punto ng buhay mo na magsasawa ka. Darating ka sa punto ng buhay mo na gusto mo naman makuha yung tama. Kasi parang puro na lang mali. Sabi nga nila, di ba? Sino nga ba ang may kasalanan? Yung umasa o yung nagpaasa? Wala naman daw kasing aasa kung walang magpapaasa. Di ba? Pero bakit ka naman aasa kung alam mo na wala ka nang palang aasahan? So ikot-ikot lang. Malipong ka lang talaga, B. Mahihilo ka na lang, hindi mo pa rin nakukuha yung sagot na nais mo. Yung solusyon na gusto mo. Kaya sometimes, ang naiisip nating paraan, huminto na lang muna. Kasi baka ito yung mas nakakabuti. Baka ito talaga yung the best sa ngayon. Ngayon tinanong ko ka winner kung pagsuko ba talaga ang solusyon para matakasan ang problema na iyong dinadala? Wala na nga bang paraan para patuloy na lumaban sa mga pinagdadaanan? Unang tanong, pagsuko ba talaga? Maaaring hindi pagsuko ang solusyon, kundi pahinga muna. Pahinga sa sakit, pahinga sa hapde, pahinga sa pag-iisip. Ngayon sa pangalawang katanungan, wala na bang paraan para patuloy na lumaban sa mga pinagdadaanan? Maaaring ito kasi yung naiisip na paraan sa ngayon ni Dina. At baka itong paraan na ito ay mag-work na this time. Kasi yung unang ginawa niya, di ba, yung unang paraan niya, sige pagbibigyan kita. Sige patatawarin kita para sa mga anak nating dalawa. Sige, maniniwala pa rin ako sa mga pangako mo na magbabago ka. Yun na yung unang paraan niya eh. Pero hindi nag-work. Hindi umubra. Nagawa pang magloko. Sa kabila ng kakapusan ng ipinapadala dito sa Pinas. So ganun talaga ang buhay. Kung hindi mag-work yung solution number 1, edi sige, lipat tayo sa solution number 2. Baka lang sakaling umubra na this time. Ngayon, ang gusto ko lang din sabihin sa'yo, Dina,
I know you are hurting right now. I know meron kang trauma ngayon sa puso mo. Sabi mo kasi, namatay yung nanay mo sa sobrang pag-iisip at ayaw mong matulad sa kanya dahil grabe na yung pag-iisip mo sa ginagawa ng asawa mo. Nakukuha namin yun. But sana lang, wag natin masyadong isarado pa yung puso natin sa second chance. Baka lang nalilihis ng landas, so bigyan pa natin ng konting uwang yung pinto. Bigyan pa natin ng another chance, baka lang pwede, para sa bata. Pero let's just make sure na itong chance ang ibinigay ko sa'yo, itong puwang ng pinto na ibinibigay ko sa'yo, hindi ka talaga totally makakapasok pa hanggat hindi mo pinapatunayan sa akin na talagang may direksyon at may plano ka na sa pamilya natin. So ganun lang yun, 'di ba? Nasasaktan ka lang ngayon eh. Binlock mo siya, nawalan kayo ng means of communication. Although sabi niya pala kanina, bebe ko, may paraan pa rin naman mamakulin kahit binlock ko siya sa Facebook. Meron pa namang email, pero hindi niya ginagawa. Baka naman hindi niya rin alam. Baka hindi niya alam yung email ad mo, nakalimutan niya. O diba? Malay ba natin na naisip niya yun? Ikaw lang nakaisip nun, siya ba naisip niya yun? So yun lang. Huwag nating tuldukan kung ano man yung relasyon mo sa asawa mo. Huwag natin masyadong isarado yung pinto, bigyan lang natin ng konting uwang. Baka naman makitaan pa natin ng pagbabago. Naiintindihan ko rin bilang ina na ayaw mong umasa yung iyong anak sa mga false promises ng iyong asawa. Pero kasi masakit man sa atin, pero iba rin kasi na meron pang communication yung anak mo sa kaniyang ama. Maaaring isarado mo yung puso mo sa kanya bilang asawa, pero wag na nating idama yung bata. Kasi totoo talaga yon, real talk mga bebe ko. Kung meron man talagang mas nasasaktan sa paghihiwalay ninyo, laging ang bata. Laging sila. So yun lang, pag-isipan mo kung tama ba talaga na wag mo nang ipakausap yung anak mo sa kanya. I-gauge mo ano ba talaga ang dapat. Pero ako, piece of advice lang, wag mo siyang kausapin, pero yung anak mo, please. Okay? Teka, nahahatching ako eh. Pumatching ang mama mo, teka lang. Ngayon ang tanong mo, Mama Kulint, natatakot ako kasi hindi ko alam kung kaya ko bang buhayin yung anak ko na mag-isa. Kayang-kaya mo yan. Isa lang yung anak mo, kayang-kaya mo yan. Sabi mo nga meron kang hanap buhay, sabi mo nananahi ka, ipagpatuloy mo lamang yan. Kung yung ibang ang single mom na 4 ang anak, 3 ang anak, 5 ang anak, hinaya nila, ikaw pa kaya na iisa lang? Kaya mo yan. The moment na nagdesisyon ka, kaya mo yan at kailangan mong kayanin. Ang blessing lang dito, at least isa lang yung anak ninyo, kaya mas lalong kakayanin mo yan. Alright? Ka-winner, yan po ang kwento ni Dina or Inspired Mom Vlog sa Facebook. Yan daw po yung kanyang page. And once again, kung meron kang sausaw sa kanyang pinagdadaanan, speak from your heart.